So hello guys, kung bago ka pa lang, like, subscribe, comment, share at ilagay natin sa playlist guys. Okay? Importante ito na information. Hindi to waste of time. Okay? Sa ating spiritual life and random topics in life 2026 to 2090 sa tips and advice for successful life, health tips and advice. Okay? Yun, sundin mo yun ang unang video ko na basic. Yun. Yun ay napaka-importante yun. Hindi mo kailangan maging scientist, maging matalino, super bright, para magawa mo lang yun. Isipin mo lang gagawin. Kasi may kasabihan sa Bible, faith without work is dead. And for the wages of sin is dead. Ang ibig sabihin nun, alam mo nga, iniisip mo, hindi mo naman ginagawa, patay lang yun. Walang resulta. So, the wages of sin, for the wages of sin is dead. Ang kasalanan, ang kabayaran ay kamatayan. Kasi what is the sin? Sin is kasalanan, mga against ni God Yahweh sa Bible. Yun. May complicated pa yan sa Christian. Alam natin yan. Lahat wala nang bawal. Yun. Yun talaga, yun lang din sa, depende kasi sa mindset eh. Yun talaga, next is, iwasan yung bisyo. Yun. Napaka-importante na iwasan mo yung bisyo, alak, sigarilyo at droga, kahit kunti. Kahit minsan-minsan lang. Paminsan-minsan, naaalala pa rin kita. Huwag na may ganun i-love life mo yung anak, kada kain talaga, may soft drinks talaga, may chicks-chicks doon, may alak talaga, may sigarilyo, may droga, alam mo, yung 5 deadly sin na yan. Nako. Walang, kahit gaano ka karaming pera, gaano ka kasikat, gaano ka ka-artista, mahirap. Pag gagawin natin yan, guys, nako, pupunta ka lang sa sakit, useless lang yung gulay mo, useless lang din yung pera mo, lahat buhay mo, madali tayong mamatay. Alam mo, duman kami sa training, mayor dito sa Dasma, ang grabe rin din ng kahit ibarag pa nila ako, hindi ako natatakot. Nagigad-yaway naman ako eh. Nag-healthy lifestyle naman ako eh. Alam mo, ang dami talagang ginawang yung parang apartment na libingan. So expect na marami talagang mamamatay na tao coming soon. So ang daming population na mamatay, sayang. 'Di ba? We only live once. Life is so short. Alam naman nating sayang kung sayang lang buhay natin kung gagawa tayo sa bisyo. Kasi denial 'yun eh. Our body is the temple of God Yahweh. Then, bakit sisirain mo ito? Ang sin, ang mali kasi sa sin, ang mali ginagawa mong tama. Okay lang to. Paminsan-minsan naman magdroga eh. Minsan-minsan naman ako mag-alak eh hanggang naging addict. Hindi mo na mamalayan na dandahan ka nang natatali sa bisyo. O yun. Gastos ka pa sa pagbili mo, kahit mura siya, pero dandahan ka rin namamatay para sa sigarilyo. Para kang asong nakatali. Hindi na makaalis-alis. Lagi nang bili ng bili. Di ba? Kasi hinahanap-hanap ng katawan mo. Pati kape. Pati, hindi lang yung sa bisyo yan. Sa 5 deadly sin. Yung kape, sobrang kape, yung mga Starbucks. Hindi problema dyan ang Starbucks. Yung pag-inom natin ang problema. Yung sobrang kanin, at saka yung the way tayo magkain. Hindi pa ningunguya, maraming lamoy lang ng kain. Hindi mo na mamalaya, tumataba na pala tayo, bumibigat na yung timbang natin, di ba? Anong dahilan? Kasi sobra tayo sa processed food. Akala nila normal yun, pero abnormal pala yan sa katawan mo. Kasi dapat sundin natin yung Garden of Eden na sa Bible. Hindi yan nawawala. Si God Yahweh mula noon hanggang ngayon, hindi nababago yan. Yun kasi ang problema dito sa bisyo. Medyo mahaba-haba to na-explain. Kasi ginagawa nilang, normal lang to. Kasi yung alak talaga, lason talaga sa katawan yan. Sa Proverbs chapter 31, ang nagbibisyo, nag-aalak, nagsisigarilyo, at nadodroga, anong sabi ng Bible sa mga vices? 'Di ba? Pag nag-aalak ka, alak pa noon, wala pang droga, wala pang sigarilyo, lahat ng bagay na masama. Ang sabi sa Bible, handa ka lang mamatay. Basahin niyo sa Proverbs chapter 31 sa una. King Lemuel. 'Di ba? Sabi doon,
Pag nangiinom ka daw, nagbibisyo ka, parang gusto mo nang kalimutan ng buhay mo dahil sa sobrang hirap ng buhay mo, nagiinom ka ng alak noong alak pa noon para gusto mo nang mamatay at malimutan mo yung problema mo. Hindi talaga solusyon ang alak or bisyo. It's never at saka addiction. Hindi siya nagiging solusyon sa buhay mo. Yun pa ang cause ng kamatayan mo at sakit. Take note, kahit anong gulay mo, kahit kunti-kunti mo, yun ang talagang deadly materials. Nakakalasod talaga sa katawan mo. Hindi ka maging successful dyan sa mga bisyo na yan. Kapag may sigarilyo ka, siguro mura ang bisyo, mura din ang sementeryo. Napakalawak ang sementeryo, ang dami-daming libingan. Pero kung magmasakit ka, wala kang pera, malawak ang sementeryo. Kung nagkasakit ka, nakarecover ka, then naiinom ka ng alak, nagdodroga ka ulit, nasisigarilyo ka, hindi naman lahat ng tao babayad sa atin eh. Hindi naman tayo ma-afford. Ilang years ka pa magtrabaho para bayaran mo yung 400,000, 1 million, 5 million. Ilang years mo ba trabahoin yan para ibayad mo sa ospital sa sakit mo? Napakamura lang magpuyat, napakamura lang mag-email, ang cellphone, ang droga doon marami. So expect for our population, maraming mamamatay talaga at maraming magkakasakit. Kasi bakit? Hindi nila alam ang basic. Busy lang sila sa school, work, sa business, they don't know the basic. Ang health, ang kalusugan. Sabi pa sa doktor, when health is lost, everything is lost. Lost, mawala lahat ang nasa iyo. Nasa iyo na ang lahat. Pinawala ka rin sa bisyo mo. Wala yun. Hindi talaga solution yan. Promise. Hindi talaga ako nagbibisyo. Nagchichicks-chicks doon, nagsugal-sugal ng manok. Sa luto lang ako kasi charity yon. Tulong din yun sa may sakit, sa gobyerno. Sa chance din. Huwag namang sobra. 'Di ba? Pero yung manok, sugal, yung mga braha doon, yung mga manok, malaking gastos yan. Kunti na lang ubo. Yun lang din na kung droga-droga ka, what for? 'Di ba? Ang sabi pa sa BBC, sa drugs, dealing with drugs, tignan ko ha. Ang sabi talaga diyan sa droga, talagang masama talaga siya. Hindi siya never a solution. Kasi habang ka gumagamit diyan, nahuhook ka, natatali ka, hindi ka na makaalis-alis. Para kang tawag ito, yung asong nakatali-taling hindi na makaalis. Kawawa ka lang. Pag nagdodoga-doga ka, una lang masaya. Yung tawag nan, yun ang unang scam. That's the first scam. Pangluloko. So, niloloko mo lang sarili mo. What's the reality? Kasi nag-escape ka sa reality, sa problema. Akala mo masolve sa problema mo, lalo ka na napunta sa problema. May nanak ko doon na ICU na, classmate doon sa ICU. Gulay ng gulay siya, pero lakas ng sigarilyo na ICU siya. Siguro mga 500,000 yung gastos nun. Ang bill niya sa ospital. Iba pa yung ano. So, ewan ko lang kung hindi talaga sa solve guys. Napakahirap siya i-explain. Ang ating katawan, templo to ni God Yahweh. Pero pag hindi mo makontrol ang bisyo, no money, walang pera makasolve sa kamatayan at sa sakit mo. Only your will. The fear of God Yahweh na sirain mo yung katawan mo, matakot tayo, magrespeto tayo sa ating katawan at kan God Yahweh. Huwag natin itong abusuhin. Don't abuse our own body. Kasi once ito magbibigay, wala na to. We only live once. Life is so short. At bakit mo sasayangin sa mga bisyo? Yung talagang tawag nun, kasalanan. For the sa Romans chapter 6:23, for the wages of sin is death. Klaro naman nasulat sa Bible yan. 'Di ba? What is sin? Hindi pagsunod sa kagustuhan ni God Yahweh. Itong mundo nito is full of sin. Kasalanan. At ang kasalanan na ito, yung dahan-dahan paapatay sa atin. Kasi, nakasalanan tayo kasi hindi natin sinusunod ang kagustuhan ni God Yahweh. Instead, ang resulta sa kasalanan, gumawa tayo ng sariling mundo na hindi ayon at kagustuhan ni God Yahweh.
our life in this world is perfect, created na. Pero minsan, dahil sa kasalanan, hindi natin sinusunod si God Yahweh. Yun dahilan na namamatay tayo ng maaga at nagkakasakit. Kasi sobra, hindi natural na kinakain, hindi na natutulog. Yun ang dahilan nagkakasakit tayo. At hindi tayo design na laging umawak ng cellphone. Nagalaw-galaw din tayo. Hindi tayo lagi nakaupo lang. Take note. Hindi masama. At saka yun ang dahilan, guys, na maraming nagkakasakit, maraming nakamatay. Okay lang sana kung mayaman. What if kung mahirap lang? Isang kahig, isang tuka lang trabaho mo. Tapos binibisyo mo. Magkano lang yung sigarilyo? 8 pesos. 10 piso isang stick. Pero tignan mo, iipon mo yan after 10 years, milyonaryo ka na. Soft drinks mo. Yung ano mo, yung noodles mo. 'Di ba? Mura lang. Pero yung way na ginagawa natin yan araw-araw, yun ang magpapower sa kalusugan mo. Yung alak, yun. Aminin natin, yung alak saka yung shabu, mura lang, di ba? Pero pag yan, ipunin mo yan, mayaman ka na sana. Nandun sa mga big companies. Di ba? Scam pa rin siya. Droga, alak, sigarilyo is a scam. Niluloko lang natin yung sarili natin. Yung talagang walang mangluloko kung walang magpaloko. Hindi ako naluloko sa mga bisyo na yan. Chicks, yung sugal, mga kasino, yung mga app, hindi ako talaga dyan. Namimili din ako. At least yung pera ko, may naitulong ako na tao. Di ba? Para sa PCSO. Yun lang ang laro ko. Isa-isa lang. Wag sobra. Tapos yung soft drinks, yun. Virus yan. Ako. Hindi yung sake na for the sake nagtrabaho ka dyan, bibili ka ng Coke. Kasi masama talaga siya, guys. Kahit ano explanation mo, mataas siya sa processed food. Hindi siya natural. Mataas sa sugar at caffeine. Hindi siya carbonated siya. Carbonated is an acidic. Yun talaga na hindi siya natural. Hindi siya alkaline, hindi siya gamot. Pag yan ang ginagawa mo, naging addict tayo kasi may addiction na nilalagay nila yan. Kasi yun ang aware nakikita ko yung mga masyadong mataba. Yun pang masyadong malakas kumain. Yun. Watch out. Tignan mo yung ginagawa natin. Yung habang lumalaki ka, malakas kumain ng baboy, karne, maalat, processed food. Kunti-kunti na yan. Pag maipon mo sa katawan mo yan. Maraming kanin, lahat marami kasi nagtatrabaho ako. Yun ang isip ko dati. Pero naisip ko, it's wrong pala. Dapat sukatin mo lahat ng ginagawa natin at kinakain at iniinom. Huwag natin sanayin yung katawan mo laging nagkakape, laging nagmatamis, laging nag-Starbucks, hindi siya mamatay o hindi ka madisgrasya sa mga bisyo isang beses lang. Masisira ka nun yung lagi-lagi mong ginagawa kasi addict ka nga eh. Lagi-lagi mo siyang binalikan kasi pag mawala na yung shabu or yung droga, yung cocaine, hanap-hanapin yun para magandang mood. Yun ang pangit nun. Kasi pag wala ka, hindi ka mag-take nun, maging abnormal ka, magalitin ka, mainit ang ulo mo lagi. Pero pag nag-stick ka ng shabu, alak, maging normal ka. Yun ang pangit nun. Hinuhook ka na maging addict ka, maging addict tayo. Hindi lang droga ang addict. Addict sa kanin, addict sa matamis, at ma-addict sa sobrang kanin. Maraming addict. Hindi lang drug addict ang problema. Yun talaga ngayon at saka addict sa puyat at saka sobrang cellphone. Yun ang pinakamalaking problema ngayon. Pag hindi mo yun natin nag-control yung 5 deadly sin na yan, useless lang lahat yan. At kung tuloy-tuloy mo pa rin ginagawa yan, hindi ka kumain ng processed food, hindi ka kumakain ng healthy foods, gulay, prutas, sa tamang paraan din. Kalenderya, puro apretada, di ba? Mga dilata na mga mali pala yun. Na-realize ko nung 13 years ago,
yung 23 edad ko, mali pala yung ginagawa ko. Wala kasing guide eh. Wala kasing time kasi busy sa school, busy sa work, busy sa negosyo, ano pa nga kabisihan mo sa bahay na yan. Pero pag ikaw nagkasakit, wala lang yan. Iiwanan mo lang lahat yung kakabisi mo. Kasi, wala. Yung kita mo, kulang pa sa gamutan sa sakit mo. Kasi yung mga bisyo na yan, pag lagi natin ginagawa yan, mga processed food, yung mga ganyan, dahan-dahan na naghuhukay sa ating kamatayan. Ang sabi ng doktor, huwag mo na hintayin na lumala yung sakit mo at saka yung habang ginagawa natin yung mga vices na yan, dahan-dahan tayong humuhukay sa ating kamatayan. Ang sabi pa ng doktor, hindi namamatay ang tao mismo pumapatay sa sarili niyang katawan. Doktor siya na mga alternative. Ewan ko lang sa mga medical kasi denial yan sila eh. Paligoy-ligoy yan sila. Yun lang din siya ako, masasabi ko na iwas-iwas ba? Laging umiiwas. Totoo ba? Hindi. Ewan ko sa kanila. Yun ang importante na ang sabi sa mga traditional doctors, mga alternative doctors, masabi pa nilang quack, tayo lang pumapatay sa ating katawan. Sa mga medical, iwas-iwas lang yan sila. Laging hindi na sumasagot straight to the point sa question. Laging pahilis-lis ba? Paiwas ng paiwas sa sagot sa on the spot answer. Oh, yun. Yun ang pangit kasi sa kanila. Wala silang time. Basta gamot ng gamot lang sila. Opera ng opera lang sila. Hindi na ini-explain kung anong dahilan. Yan ang sad reality din sa kanila. Pera din magastos, pero hindi natin sila siniraan. Ang problema dito is sinasakyan na yung pagka-ignorante natin. Hindi kasalanan ng may doktor, hindi evil ang doktor nito, yung mga big corporation. Ang evil dito is yung sarili natin. Tayo mismo ang satanas sa ating katawan. Sa mga bagay na hindi natin alam, na ginagawa natin araw-araw, mali pala yun. Yun ang problema sa atin. Hindi lahat ng ginagawa sa tao ay tama, pero may ibang bagay na deadly palang ending. Nasa Proverbs yun. May mga bagay na ginagawa ng tao na parang tama siya, parang normal, pero ang ending pala nun, kamatayan, sin. Yun pa rin ang alak, sigarilyo, droga, parang normal lang sa iba. Pero yung soft drinks, yung pag-chicks-chicks doon, sobrang sugal, sobrang manok, akala nila normal yun, pero yun pala ang danda na nakakamatay sa tao. Hindi doktor ang masama nito, yung mga bisyo sa labas, sarili natin. So yun na, like, subscribe, comment, share. Maraming salamat sa papanood po. Ito, awareness lang to ha. Ang problema na ito sa sarili natin. We are ignorant. Sabi pa nga sa Pilipinas, ignorant of the law excuses no one. Pero ignorant of the health excuses no one. Dalawa lang yan, sementeryo or milyones. Kung wala, madali lang mamatay. Napakalawak lang ang sementeryo, guys. So, like, subscribe, comment, share. Love you, peace, love you all. Have a peace lang tayo, ha. Walang personalan. Bato-bato sa langit ang matamaan, huwag magalit. Okay? Totoo lang to. Huwag lang magalit. Okay? Gawin nyo lang na iwasan yung bisyo para iwas na sa sakit. Thank you po, guys. Happy peace, love you all. Maraming salamat po. Huwag din sobra. Pero yung bisyo, bawal talaga yan. Hindi yan paminsan-minsan lang. Bad is bad talaga yan. Hindi mo ma-excuse yan. Okay? Na ang tama ay mali, ang mali ay tama. Ang mali ay laging mali yan. Ang tama ay laging tama. Choose always the right things. Thank you po.